Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng August 17, 2026. Sa ngayon po, mula sa makakapal na kumpol ng kaulapan na nasa silangan ng ating bansa ay may nagsisimula na nga po na sirkulasyon na mabuo na siyang patuloy na manghahatak at magpapalakas ng habagat. At sa ating nga pong wind map forecast, ang sirkulasyon ng sama ng panahon na ito ay patuloy nga nahahatakin nito ang habagat hanggang sa susunod pa ng mga araw at posible pa na ang LPA ngayon na nasa labas ng PAR ay lalakas bilang bagyo na siya ulit magpapatuloy na manghatak ng habagat hanggang next week. Kaya asahan natin na ang habagat ay patuloy ang pag-iral sa ating bansa, lalo na po sa kanluran, at posibleng tuluyan lamang na mamamaalam ang habagat sa buwan ng Oktubre, palit na ang malamig na simoy ng hanging amihan. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon ngayong madaling araw, dahil pa rin sa habagat, ay may mga isolated rain sa ilang bahagi po ng Batanes, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Oriental Mindoro, northern part ng Palawan, Antique, ilang bahagi ng Iloilo, Ormoc, at ilang bahagi po ng Samar. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi ng bansa, pero dahil pa rin sa habagat ay asahan ang maulap na kalangitan with isolated rain sa may Batanes, Babuyan Islands, ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, lalo na po sa Kanluran, Metro Manila, Cavite, Mindoro, Camarines Sur, Romblon, northern part ng Palawan, Antique, at southern part ng Iloilo, maging sa ilang bahagi ng Sipalay at Hinobaan. At mamayang hapon, mas maraming lugar po ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated rains sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat, ay iwasan na muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin ng Luzon, kasama na po ang mga baybayin ng extreme northern Luzon, dahil ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang sa 1.2 to 2.3 meters height. Kaya hanggat maaari po ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito lang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!